Pagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat marami pong tao ngayon na naglilingkod sa Kanya at marami namang taong naglilingkod subalit hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay ano ang malaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Diyos at yung mga at hindi. Yan po ang ating pong pag-aaralan. Pasimulan po natin basahin at unawain. Ito pong nakasulat sa Malakay 3:18. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Paano po natin makikilala yung mga taong tunay na naglilingkod sa Kanya? Ang sabi po sa ating binasa, kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Paano po natin makikilala yung mga matuwid at yung mga masasama? Ang sabi pa po, yaong naglilingkod sa Diyos, sa mga tuwid. Yung matuwid po, yun po yung mga naglilingkod, nagpapakahirap, nagtitiis sa salita po ng Panginoong Diyos. At yung isa pa, at yaong hindi naglilingkod sa Kanya sa mga tuwid. Yung masama naman po, yung mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, walang pahalaga sa aral po ng Panginoon. Yung po yung mga kapatid. Ano pa po ang isa na kanilang pagkakaiba? Pakinggan nyo pa po ito pong nakasulat sa Job 36 at 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Mga kapatid, paano po natin malalaman o paano po natin maipapakita sa harapan ng Panginoon yung tunay na pagsamba, yung tunay na paglilingkod na karapat-dapat po sa Kanya? Ang sabi po sa ating pong binasa, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya sa mga tuwid. Kung tayo po ay makikinig, kung pakikinggan natin ang mga salita ng Diyos, ano po ang napakaganda nito ang ibabalik po sa atin? Kanilang gugugulin ang kanilang mga kaharawan sa kaginhawaan. Sa mga tuwid, mga mahal po naming kapatid, ay napakasarap po sa ating pong mga buhay. Napakasarap po na gugugulin natin ang ating pong buhay sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos upang para yung maging kaarawan po natin ay guminhawa. Sa mga tuwid, masarap sa pakiramdam na naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Masarap po na maglingkod at gugulin yung ating puso at isipan sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat para maipakita natin sa harapan ng Diyos na tayo po ay tunay na naglilingkod sa Kanya pong banal na pangalan. Kaya mga kapatid, yan po yung mga taong naglilingkod, nagpapakasakit, nagpapakahirap kahit mahirap. Maraming tiisin, maraming pagsubok pero hindi nahahadlangan. Patuloy pa rin siyang binibigyan ng the best ang Panginoon. Binibigyan niya ng pinaka the best na talagang pinapahalagahan na ang lahat ng mga taong tapat at lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Ang mga lingkod po ng ating pong Panginoong Diyos at tapat sa Kanya pong mga kalooban ay yung mga taong patuloy na ginugugol nila yung kanilang panahon, oras sa ating pong Panginoong Diyos. Palagi po nila binugbubulay-bulay araw at gabi ang mga salita ng Diyos. Gusto nilang maunawaan po talaga ng buong katotohanan. At hindi po sa kanila, at wala pong makahahadlang sa kanila anumang pagsubok ang kaharapin nila sa ating buhay. Maliban naman sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, subalit patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Mga mahal po namin mga kapatid, hindi po yun ang makapagtatamon ng kaligtasan sa kanila. Sa halip sila po ay parurusahan ng ating Panginoon. Dahil po mga mahal po namin mga kapatid ay bagamat sila ay naglilingkod sa Panginoon pero patuloy pa rin sa paggagawa ng kasalanan,
paggawa pa rin sa mga bagay na makasanlibutan, pag-iinom ng alak, pagre-rebelde, pang mga pag-aalipusta, mga bagay na makasanlibutan, mga kalayawan. Yan po ang ayaw ng Panginoon na makita sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay yung puspusang pagbabagong buhay para maganap natin ang buong kautusan ng Panginoon sa pamamagitan na may halong pagpapakumbaba. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po na makasunod, paglingkod sa ating po Panginoon sapagkat malaki po ang gantimpala ng mga tao nagsusumikap sa salita ng Diyos. Napakasarap sa pakiramdam na tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa po ang isa? Pakinggan niyo pa po mga mahal na kapatid. Ito pong nakasulat sa Mateo 6:33. Tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, bago po tayo makaano ay ang sabi po sa ating po binasa, hanapin muna ninyo ang kaharian sa makatwid. Bago po tayo mga mahal na kapatid na mangaral sa mga taong naliligaw ng landas, ang unang-unang hahanapin natin ay yung kaharian po ng ating po Panginoong Diyos at yung kanyang katwiran. Opo, nangangaral po tayo sa mga tao, pero ang napakalaking halaga ay una muna nating harapin yung kanyang kaharian sa pamamagitan ng ng pagsunod sa kanya pong mga banal na kalooban. Pero dito mapapansin niyo po, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo sa makatwid. Kapag ang tao ay lubusang sumunod, naglingkod sa ating po Panginoong Diyos, lahat po ng yan ay idaragdag sa ating po mga buhay. Amen. Salamat po sa ating po Panginoon, sapagkat may gantimpala yung mga taong nagtitiis sa kanyang salita, at yung mga taong naglilingkod subalit patuloy sa kasalanan, at yung mga taong nagpapakasasa sa kalayawan. Yung po yung pagdating ng araw ng panahon, sila po ay parurusahan. Ano pang isa? Pakinggan naman natin ang sinabi ni Apostol Juan dito sa aklat po ng Juan 12:26. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin, at siya'y pararangalan ng Ama. Mga mahal po namin mga kapatid, batay po sa sinabi ni Apostol Juan, na kung ang sinumang tao na maglilingkod sa Panginoon at susunod sa Panginoong Hesus, ay, sabi po pa ng ating po binasa, at kung saan ako naroon, ay doon naman kayo doroon sa makatwid. Kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, saan man po pumunta ang Panginoon, doon naman tayo ay nadoroon sa makatwid. Saan man ho na naroroon ang Panginoon, nandun din po tayo. Bakit? Sapagkat tayo po ay patuloy na naglilingkod at sumusunod sa kanya pong mga kalooban. Kaya ito po yung napakahalaga sa bawat isa po sa atin, na kung nasaan ang Panginoon ay naroon din naman po tayo. At ang sabi pa po sa ating pong binasa, kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin at siya'y pararangalan naman sa makatwid, mayroon pong kagantihan kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon at naglingkod ng buong puso higit sa ating buhay, na pinangungunahan at pinahalagan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi sa ating binasa, at siya'y pararangalan ng Ama sa makatwid, may gantimpala na tatamuhin ng tao pag siya po ay nagpatuloy, naglingkod, sumunod sa ating pong Panginoong Diyos. At ano pa po ang isa? Kung bakit maraming taong sumasamba
may mga taong gusto talagang makaunawa ng salita ng Diyos at marami namang taong bagamat sila nasamba, subalit nagpapatuloy sa kalayawan, wala pong pahalaga sa aral ng Diyos. Hindi nila isinasabuhay, itinatanim sa kanilang mga isipan. Yan po yung kanilang pagkakaiba. Dito pa po sa pinakahuling talata, dito sa aklat ng Hebreo sa 6:10, maliwanag na ganito po ang atin pong mababasa. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisilingkod kayo. Dito makikita po natin, mga mahal po naming mga kapatid, na ang Diyos po ay hindi po liko. Sa makatwid, patuloy po natin, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Sa makatwid, ang Panginoon Diyos ay hindi po liko. Hindi po siya sisira sa pangako niya na kanya pong tinupad. Yung kanya pong ipinatupad na, yung kanya pong na gustong ipatupad sa mga tao ay hindi niya po yung babaliin, sa halip kusa niya po yung gagawin, sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Dito po makikita po natin, mga mahal na kapatid, yung pagpapagal ng mga tao sa salita ng Diyos. Kahit mahirap unawain, patuloy pa rin sila. Gusto nilang maunawaan talaga ng buong husay at malalim, buong katotohanan at pagsisikap ang salita po ng Panginoon. Wala po silang tigil sa pangangaral at sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po, mga mahal na kapatid, na maunawaan po natin ng buong linaw at katotohanan ang salita po ng Panginoon. Sapagkat wag po tayo gagaya sa iba na yung mga taong nagsasamba pero patuloy pa rin sa pagkakasala. Yun po ang ayaw ng Panginoon. Sa halip, ang gusto makita po sa atin yung pagbabagong buhay. Kung talagang tayo sumusunod sa Panginoon, tayo magbagong buhay. Mahirap ba yon na tayo po ay magbabagong buhay? Hindi po. Yan po ang utos ng Panginoon para tayo tunay na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya po, mga mahal na kapatid, sana na share ko po sa inyo ng buong linaw at buong katotohanan ang salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo pong lahat at salamat po sa inyo pong pakikinig.